Hi guys, it's me again, Bicolana Vlogger, your Abaka girl. Huy! Focus lang sa abaka mga kanegosyo. Focus in one. Focus lang sa abaka. Ito, tapusin mo tong video na to. Kasi ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ako nga pala si Jeffoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo or networking tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa si ate na nakapokus lang sa isa, abaka lang mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, 10 years ago, nag-decide ako magtayo ng negosyo which is sari-sari store nga. Naitayo ko siya malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nagbo-boarding house lang kasi ako malapit sa school ko mga kanegosyo. Taga Cavite kasi ako. From elementary to high school sa Cavite ako nag-aral. At napag-desisyon ako na sa Manila ako mag-aral naman. At napadpad ako sa TIP. Nung graduate na ako mga kanegosyo, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang accessible yung biyahe. Malapit ako sa LRT, MRT. Nasa gitna, kumbaga. Lahat ng biyahe from pa north, pa south, pa east, pa west, nandun. Kaya hindi na rin ako umalis doon. Ilang years din ako nag-work as a sales at napag-desisyon ako nga na magninegosyo na ako. Naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko. Yung boarding house ko malapit sa school ko dati. Nagkataon mga kanegosyo, may community na agad akong pinaglilingkuran, which is college student. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP Cubao. Sa aming anim, lagi mahal yung benta ko. Pare-pareho lang naman tinda sa sari-sari store eh. Pero sa aming anim, lagi mahal akong piso, mahal ako ng 2, mahal ako ng 5 piso. Alam naman ng customer ko yan. Pero yung serbisyo ko mga kanegosyo, malupit naman. Kaya sa akin pa rin sila bumibili. Ang natutunan ko sa sari-sari store mga kanegosyo, wala pa rin palang focus in one yan. Habang buhay kang reseller, hindi sa'yo yung brand, hindi sa'yo yung product. Never magiging grocery store ang sari-sari store kapag lumaki. Ang sari-sari store, pag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. At sobrang dali magbukas ng sari-sari store mga kanegosyo. Yung tipong mag-sari-sari store ka ngayon, bukas pag nakitaan ka ng malakas ka bumenta, may katabi ka na ring sari-sari store. Napaka-importante ng focus in one tulad na lang ng ginagawa ni ate. Abaka lang yung negosyo or pinagkakakitaan niya mga kanegosyo. From abaka, marami nang pwedeng negosyo na maisip mga kanegosyo pero focus lang sa abaka. Bakit kamo? So, ano yung mga advantage kapag nakapokus ka lang sa isa? Una, hindi ka hirap ma-identify ng community mo kung ano ba yung tinitinda mo or kung ano yung product na pinopromote mo. Lahat ng post mo sa social media, mga tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa abaka. Pangatlo, yung inventory mo, mas namomonitor mo ng maayos kasi nakapokus ka lang sa isa. Pang-apat, lahat ng ikot ng pera or cash flow mo, namomonitor mo din ng maayos. Mga kanegosyo, kapag nagsisimula ka magnegosyo, sobrang limited lang yung resources natin. Hindi pa naman limpak-limpak yung pera natin. Kaya, kapag nakapokus ka lang sa isa, mas na-maximize mo yung puhunan na meron ka mga kanegosyo. Ang mahirap sa mga negosyante ngayon mga kanegosyo, nawawala sa disiplina. Kasi kapag may mga customer na pahamak, halimbawa, dagdag ka naman ng ganito kasi naghanap kami niyan eh. Mga kanegosyo, kapag pinakinggan mo yung customer mo magdagdag ng produktong ibebenta mo, dun ka na magsisimulang malugi. Hindi naman pera nila yung malulugi, pera mo eh.
Tsaka nawawala din sa disiplina ang negosyanteng kumikita. Dahil marami kang pera, nag-iisip ka ngayon kung anong produktong idadagdag. At kapag ginawa mo yan, magdagdag ng produkto, doon ka na ma-out of focus at yung negosyo mong kumikita, magsisimula na rin malugi. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman. At kapag kumikita na yan, i-scale up natin sa level 2 business model yan. Brandingan mo yan, ikaw yung gumawa ng produkto, lagyan mo ng sistema, at panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo ng video na to mga kanegosyo, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, comment ka lang, sabihin mo aba ka. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.